Sinecheck ko lang po kung gising pa, no? Kasi masarap matulog ngayon po eh. Ayan. So, ngayon po, magpapatuloy tayo po sa series natin sa Philippians chapter 2. Nasa verses 12 to 18. Pero bago po tayo magpatuloy, hayaan nyo pong balik-tanawin natin kasi medyo malayo-layo, no, yung nakalipas bago natin ito nasundan. So, from previous studies po natin, ni-remind tayo ni Pablo to let our manner of life po be worthy of the gospel of Christ. Sabi niya sa chapter 1 verse 27. And sa verses 28 to 30, ni-real talk tayo ni Pablo that sufferings due to our faith in Christ ay hindi daw po mapipigilan or hindi natin matatakasan. It is inevitable. It has been granted to us not only to believe but also to suffer for His sake. Sabi niya. And to better encourage the people of God in Philippi, dahil hindi naman po pala maiiwasan, no, yung mga pagsubok na to, especially may mga teachers that time na nagkukos possibly ng division sa kanila due to personal motives, no, na gusto nilang maging sikat, gusto nilang maging tanya, gusto nilang maging katulad ni Pablo or mahigitan pa si Pablo sa kanyang pagkakakilanlan bilang guro, no? And Paul gave the best example in Philippians chapter 2 verses 1 to 8 naman, which is a historical event. Hindi lamang po siya basta kwento lang na kapupulutan natin ng aral, kundi isang ebidensya or evidence of humility in action and suffering for the sake of the gospel. No, binanggit din dito ni Pablo yung salitang kenosis or yung self-emptying na ginawa ni Kristo from yung sa previous na ating pinag-aralan. No? Which is also the gospel. Yung simpleng kenosis na ginawa ni Kristo is also part of the gospel. Nasa kabila ng kanyang pagiging Diyos, ay hindi niya ipinagpilitang kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan, walang pumilit sa kanya, kundi siya mismo ang nagdesisyon. Kusa niyang binitawan yung pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. So, Paul even mentioned sa following verses, ano yung resulta nung kababaang itong ginawa ni Kristo. Yung kenosis na to, yung self-emptying. Sabi dun sa verse 9, therefore, God has highly exalted Him, given Him name that is above every name. Every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord indeed. So, base po dun sa pinag-aralan din natin before, dalawang movement yung makikita natin dun sa ginawa ni Kristo, no, pagdating sa gospel. Una, yung downward humiliation or yung humility. And second, yung upward glorification or yung exaltation as a result ng obedience ni Kristo sa kanyang Ama. And quoting Gary Burge and Andrew Hill, sabi niya doon, sa pakikiisa daw po ng bawat mananampalataya sa humiliation and exaltation na ito, yung movement na ito na ginawa ni Kristo sa gospel, ay nakikiisa din tayo sa sufferings and the resurrection of Jesus Christ. And this participation results in genuine peace and joy kahit na tayo daw po ay humaharap sa iba't ibang pagsubok. Just like in chapter 1, sa kabila ng pagkakabilanggo ni Pablo, ang kaligayahan niya ay ang maipangaral ang ebanghelyo ni Kristo sa maraming tao. Sabi niya doon, whether in pretense or in truth, as long as Christ is proclaimed, and because of that, anong sabi ni Pablo? I rejoice. So nakita po natin, again, from previous study, yung necessity nung self-emptying na yun na ginawa ni Kristo, yung kenosis, especially sa kanyang incarnation. So hindi lang iniutos ng Diyos sa atin to deny ourselves, pero siya mismo yung gumawa ng bagay na ito. And take note, He never ceases to be God. Kailanman hindi natapos yung kanyang pagiging Diyos. But He emptied Himself sa lahat ng privileges na yon ng pagiging Diyos. He emptied Himself of all but love. And sabi dun sa kanta, and bled for Adam's helpless race, which is tayo na mga makasalanan. So Christ set an example for us sa pag-deny sa ating sarili mula sa comfort ng mundong ito.
kapalit ng ating pagsunod sa Diyos. So, sinet aside niya yung kanyang divine privileges, yung kanyang glory bilang isang Diyos para lang maging tao at mamatay upang iligtas ang mga kagaya nating makasalanan. So, ito yung gospel na ating pinoproclaim. So, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Now, so that time, sa kanila, they were persecuted. So marami, alam natin sa Biblia, makikita natin, very vocal to pagdating sa mga persecution na nararanasan nila during that time. No? Sa time ng Romans and sa marami pang generation. Pero sa atin ngayon, ano yung mga bagay kaya na humahad lang to live a life worthy of the gospel of Christ? To live a life of humility and obedience. So marahil sa family, no? Maaaring tayo lang kasi yung Kristiyano sa pamilya, kaya naku-question yung ating pananampalataya. Ini-expect nila na porkit Kristiyano tayo, perfecto na tayo, hindi na tayo kailanman magkakamali. So konting pagkakamali, nauhusgahan nila tayo. Sa pagdududahan yung ating pagka-Kristiyano. Maybe sa trabaho, sa mga pag-aaral natin, sa mga relasyon na meron tayo. They think we are weird for speaking about Christ, about sa Diyos. And they even mocked us. No, minamaliit nila tayo. Kung minsan pa dahil nabubuhay tayo in purity, i-judge tayo ng mundo. Dahil para sa kanila, we are different. Kung saan minsan, no, baliktad na po. Na ngayon, yung mga taong nagpa-practice na ng purity, sila ngayon yung parang nakakahiya. No? Kasi ngayon parang very normal na lang. Yung parang at young age sa society natin, mawala yung purity. No, ngayon na nakakahiya na ngayon yung mga Kristiyano, nakakahiya na ngayon yung mga nagpa-practice ng purity. No? Sasabihin nila, parang kabawasan sa pagiging lalaki yung mga ganun, no? So, ito yung norm ng society natin ngayon, no? What a twisted and crooked generation na meron tayo ngayon. So, church, ito yung pinakikita ni Pablo, na yung mga persecutions sa pagsunod kay Kristo ay hindi natin maiiwasan. Kagaya ng pahayag ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi niya doon, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa atin, nag-iwan siya sa atin ng isang halimbawa na dapat nating lubos na tularan. So our goal in our Christian living, na paulit-ulit po naming binanggit during singles fellowship namin, is to be more like Christ. Dapat natin siyang tularan. Hindi para maging susunod na Kristo, kundi maging katulad ni Kristo. Kaya po sa hapong ito, yung ating pong pagbubulay-bulayan, ay pinamagatan ko pong the bearers of light. So sa halimbawang ipinakita ni Kristo, sa verses 5 to 11 ng chapter 2, nagpatuloy si Pablo na encourage yung mga Philippians. Sa verses 12 to 18, which is yung scripture natin ngayon, to demonstrate yung kanilang pananampalataya at pagsunod sa kanilang araw-araw na pamumuhay. So as they have received the light from the gospel of Christ, therefore, they should continue to carry that light in the world. And as bearers of light in these present times, tunghayan natin yung aral ni Pablo sa mga taga-Filipos kung paano nga ba natin mapapanatiling maningning yung liwanag natin sa madilim na mundong ito. So bago po tayo magpatuloy, muli tayong manalangin at hilingin natin yung pagsama ng ating Panginoon. Ama naming nasa langit, muli kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, nagpapakumbaba, at kami, Panginoon, ay dumudulog sa inyong trono ng habag at awa, Panginoon. Umaasa lamang kami, Panginoon, sa karunungang nagmumula sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pag-aaral, kayo ang mangusap sa puso ng bawat isa. Tulungan kami, Panginoon, na mabuksan.
Tulungan kami, Panginoon, na makita ang glory mo, Panginoon, sa bawat salita na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, sa hapong ito. Kayo ang magturo, hayaan nyo ang banal na Espiritu ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, at magpaunawa, Panginoon, ng mga bagay na ito sa Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo ang maluwalhati, mapapurihan at maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, 3 point po yung ating tatlong major points po yung ating pag-aaralan sa hapon pong ito. Una, sabi dito, paano ba natin mapapanatiling maningning yung ating kaliwanagan sa madilim na mundong ito? Una, binanggit doon ni Pablo, to work out our salvation daw po. Pangalawa, is to have fear and trembling attitude sa harapan ng ating Panginoon. And lastly, is to effectively share that light. Yung light na meron tayo. So, sa unang point po, work out our salvation. So, yan yung pong basahin ko ulit yung sa verse 12. Sabi niya dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon, na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. So, yung verse 12, makita natin, it started with the word therefore, o kaya nga. So, kagaya po ng palagi nating naririnig, kapag na-encounter natin yung salitang therefore, ibig sabihin po, may una ng pahayag. At ito yung resulta. Therefore, parang ito yung kasunod. So, kung titingnan natin, balikan lang po natin tayo ng konti sa verse 9. Sabi doon, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. Sa English, therefore, ginamit din po doon. Basahin ko lang po sa English po, chapter 2, verse 9. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So ito yung resulta ng unang pahayag. Ano ba yung naging pahayag ni Pablo? Nagpakababa si Kristo. At dahil doon, itinaas siya ng ating Diyos. Ngayon, dito, kung titignan natin, sa verse 12, ginamit dito yung kaya nga. Therefore, na as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation. So kung i-reconstruct natin siya, sabi dito, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, therefore, work out your own salvation with fear and trembling. So una, makikita natin dito na in-acknowledge ni Paul yung obedience ng mga taga-Filipos, ng mga mananampalataya doon, kasama niya man sila o hindi. Kaya nga po sa chapter 1 verse 5, binanggit doon yung partnership nila with the gospel since day 1. And in chapter 4 verse 15 ng Philippians din, sabi ni Pablo doon, alam naman ninyo mga taga-Filipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangailangan nang umalis ako sa Macedonia nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. So nag-start na ministry si Pablo sa Filipos, and even after that na umalis siya, nangaral siya sa ibang lugar, hindi tumigil. Yung pakikiisa ng Filipos, ng iglesia sa Filipos, sa pagtulong sa kanilang minister, which is si Pablo that time. So, hindi nila pinabayaan yung kanilang minister, ganun din yung ministry. Ito yung lesson na agad natin makikita dito, na sa pakikiisa natin, na matugunan yung pangangailangan ng ministers and ministry ng iglesia, maipapakita natin yung pakikiisa natin sa ebanghelyo. So we are already working out our salvation. Hindi natin ito ginagawa para sa tao lamang, kundi para sa Diyos at pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. So just like Paul, whose joy is in the preaching of the gospel, ito din dapat yung maging source ng ating kagalakan. Titingnan natin ngayon nga po, yung SD ministry, mas pinaganda na yung yung tawag, di ba po? Which is gospel sharing ministry, which is yun naman talaga yung purpose niya. Mas masarap pakinggan yung gospel sharing ministry kumpara sa yung previous niyang pangalan.
So, if we are able to support the ministry and the ministers, mga kapatid, gawin po natin, no? Hindi naman po ibig sabihin na kailangan natin mangutang, no, mandaya sa kapwa sa mga business natin para marami tayong maibigay, no? Kasi kung magdudulot lang din tayo na magkasala, wag na lang din po. Again, kung able lamang po tayo. So based sa statement ni Pablo, tila sila yung mga taong masaksihan mo lang kung paano sila kumilos o kung paano sila makitungo sa iba, iisipin mo na agad na, ay, parang Kristiyano to. No? Marahil sa punto ng buhay natin, may mga taong makita lang tayo na ganito yung kilos or marahil yung ibang tao na lang sa atin. Makita lang kung paano tayo kumilos, paano tayo mag-react, paano tayo magsalita. Iisipin na agad nila, ay siguro Kristiyano to. No? Kristiyano po ba kayo? Diba? Siguro magpapari to. No? O minsan pa nga magmamadre. No? So, yun, di ba? Minsan yun yung tawag. So, ma-associate natin automatically na ang matuwid at maayos na pamumuhay is associated with Christ. No, with God and His people. So, wala pa naman po sigurong nasabihan dito na dahil sa kanilang mabubuting gawa ay siguro satanista ka, no? No? So, makikita natin dito na lahat ng kabutihan sa mundong ito is associated with God's righteousness. So good characters are always associated with God. And hopefully, hindi lamang good characters yung meron tayo, but a godly characters. So alam ng mundo na matuwid ang Diyos, kahit pa atheist yan. Pinipilit lang nila kung ano yung gusto nila kasi there is judgment na ayaw nilang harapin. No, pilit nilang tinutwist yung katotohanan, pero alam nila deep inside na mabuti ang Diyos. And God is glorified sa matuwid na pamumuhay ng kanyang mga anak. So sa tagpong ito po ng ating pag-aaral, makikita natin na hinihikayat ni Pablo yung mga Philippians na magpatuloy sa pagsusumikap na lumago sa buhay Kristiyano nang hindi nakadepende sa kanyang presensya. Hindi nakadepende kay pastor, kay sister, kay brother. Ay, hindi magsisimba si ganito. Nag-message sa akin, hindi na lang din ako sisimba. Wala doon yung best friend ko. No? So, hindi tayo nakadepende sa tao, kundi doon sa pangangaral, tuwid na pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. So alam ni Pablo na darating yung time na hindi lamang sa geographical location yung magiging distansya niya sa Filipos. Hindi na lamang ilang kilometro yung magiging distansya niya, kundi darating yung time na papanaw din siya mula sa mundong ito. So they should not base their obedience to Paul, but dun sa gospel ni Kristo na kanilang tinanggap. Kaya dinidingin ni Pablo, makabalik man ako o hindi sa inyo, ay magpatuloy kayo sa pagiging masunurin sa takbuhin na sinimulan ng Diyos sa inyong buhay. And in continuation, sabi doon, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So, dito po sa ibang version, sa Tagalog, sabi dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, or work out your own salvation with fear and trembling. So, sabi ni J. Mac, yung Greek rendering daw po ng salitang workout, ni J. MacArthur, sabi niya doon, it means continually work, pagtrabahuan, pagsumikapan, actively. No, hindi matatapos, hindi isang beses, kundi patuloy na pagsumikapan, pagtrabahuan, in order to bring something to fulfillment or completion. Hindi daw po ito nangangahulugan ng salvation by works. No, hindi nangangahulugan na magsumikap tayo upang ikay maligtas in order for you to have salvation. Alam natin sa Romans chapter 3 verse 21, sabi doon, ngunit ngayon nahayag na kung paanong ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, therefore hindi dahil sa ating mga sariling gawa at pagsunod, kundi dahil sa kagandaang loob ng Diyos. And Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, sabi doon, kaya tayo ay naligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating sarili. So again, hindi po ito tumutukoy sa salvation by works. Hindi nangangahulugan na work out to have your own salvation. Work out your good character, your obedience in order for you to have salvation. But rather, work out your salvation. Yung salvation na meron ka, na nireceive mo dahil sa iyong pananampalataya. Work it out. Yun yung sinasabi ni Pablo. So aktibong pagsumikapan ang makasunod sa proseso ng pagpapabanal o sanctification. So we have been saved, now we should exercise this salvation. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kung paanong nag-workout tayo ng ating mga katawan para ma-emphasize, no? Marahil yung muscles natin, yung legs, or yung ano man. As an example. Ganun din, i-exercise natin yung salvation na meron tayo, yung gospel na natanggap natin mula sa Diyos upang lalong maging evident yung ating buhay Kristiyano. Lalong maging ma-magnify yung Diyos sa buhay natin. Lalong magliwanag si Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga, let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. So, laging bumabalik dun. So, upang lalo nilang ma-witness yung liwanag na meron tayo. Kaya nga sabi ni Matthew, walang taong nagsisindi daw po ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. And going back sa sinabi ni Pablo sa una, sabi doon, let us continue to live a life in a manner worthy of the gospel of Christ. So madalas ko na rin pong nagamit yung payag na ito that God enables us to walk. Now it is also our responsibility to do the walking. Pinagkalooban tayo ng kakayanan ng Diyos na makasunod sa Kanya. Ngayon, i-practice natin. Sumunod tayo sa Kanya. Binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay, kaya naman may responsibilidad tayo ngayon para sa mabuhay para sa Kanya. So yung series ng sanctification na tinatalakay natin during Sunday School, tackled lahat ng areas ng buhay natin. Personal man yan, sa work, nabanggit yung integrity sa work, sa school, maging sa family, no, sa relationships na meron tayo. So dapat tayong mamuhay na ang nasa isip ay hindi na tayo mamamayan ng mundong ito. Rather, we are citizens of the kingdom of God. Sapagkat kaisa na tayo ng Diyos sa kanyang ebanghelyo. Our goal is to be like Christ. So nice din ipabatid ni Pablo sa mga Filipos na yamang nakakasunod na sila, huwag nawang matapos ito kapag siya ay nawala na sa mundong ito. Sa halip, lagi nilang i-work out, i-exercise yung kanilang pagsunod sa Diyos. They cannot be content sa kung ano na yun na-accomplish nila, sa kung ano na yung nagagawa nila ngayon. But they should demonstrate their faith and strive harder. I-maximize natin yung ating buhay pananampalataya day by day as we nurture our relationship with God. So as bearers of light in the present time, we should continue working out our salvation upang lalong magningning, lalong magningas yung liwanag na meron tayo and that the darkness cannot overcome it. Yung sufferings ng mundong ito cannot overcome it. Yung persecutions, asarin man tayo ng iba, maliitin man tayo dahil sa ating pagsunod at sa ating matuwid na pamumuhay, magpatuloy labang po tayo mga kapatid. Magpatuloy tayo sa paglakad sa kabanalan. Tandaan natin sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that our labor in the Lord is not in vain. So tayo ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan upang mamuhay sa buhay kaliwanagan.
at magliwanag sa mundong ito na madilim. Second major point po natin, sabi doon, is to have fear and trembling attitude sa harapan ng ating Panginoon. So, in continuation, paano daw po natin i-work out yung ating salvation? With fear and trembling. Bakit sabi ng Diyos, no, fear not? Pero dito si Pablo, sabi, magkaroon tayo ng takot. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. So ano po ba yung dapat natin talagang gawin? Are they contradicting each other? No. Sinabi ng Diyos na huwag tayong matakot sa anumang bagay sa mundong ito, liban sa Kanya who can destroy both body and soul. Sabi sa Matthew 10:28. Paul is quoting fear of the Lord in the Old Testament. Sabi dun sa Deuteronomy chapter 10 verses 12 to 20, kung saan pinaalalahanan ni Moses ang mga Israelita na magkaroon ng takot sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang buong pusong pagsunod sa kautusan ng Diyos. And in Psalms chapter 111 verse 10, sabi doon, fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. So merong obedience. Yung tamang takot sa Diyos ay hindi po nagdudulot ng terror, no, ng anxiety, kundi nagdudulot ng pagsunod. And it is a wise decision, sabi doon, to obey God. Kaya nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi nagdudulot ito ng pagsunod. At hindi tayo ipapahamak ng ating pagsunod sa ating Panginoon. So Paul is emphasizing yung healthy fear of God. It represents yung deep reverence natin, yung malalim natin na paggalang sa ating Panginoon, malalim na respeto at pagkamangha at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. So, takot tayo na ba-disrespect natin ang Diyos. So, same sense but on a higher level than yung respect na meron tayo sa ating mga magulang. No? Minsan, sumusunod tayo sa ating mga magulang kasi natatakot tayo na masaktan natin sila. No, it is out of love that we obey them. So yun yung pinakikita dito. Na yung motivation natin to fear the Lord ay hindi dahil takot tayo sa kaparusahan na ipapataw sa atin ng Diyos, kundi dahil takot tayo na masaktan natin yung Diyos na umibig sa atin. Yung fear and trembling according sa Proverbs chapter 1 verse 7, sabi dito, yung paggalang at pagsunod kay Yahweh. And in chapter 9 verse 10 ng Proverbs, sabi doon, same, paggalang at pagsunod kay Yahweh at may pagkilala sa kanyang kabanalan. Again, may magipagkilala sa kanyang kabanalan. Therefore, nag-iingat tayo sa ating mga galaw. So kaya nga sinisikap natin na mamuhay ng matuwid with sober-mindedness upang hindi makahanap ng dahilan ng kaaway upang sirain yung katuwiran ng Diyos, siraan yung katuwiran ng Diyos. No, iniiwasan natin yung pagiging chismoso, nag-iingat tayo sa mga salitang lalabas sa ating mga bibig. Kung dati, konting magagalitin, talagang anlulutong ng mura natin, no? Talagang isusumpa pa natin yung kapitbahay natin, yung kaaway natin. Pero ngayon, nandun na yung pag-iingat natin. So, kung dati, pag sinampal ka, talagang sasampalin mo din pabalik, no? Hindi ka papatalo. Kailangan makaganti ka. So, dito ngayon, meron na tayong pag-iingat. Sabi dito sa Isaiah chapter 66 verses 1 and 2, ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipag-sisi. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod, sabi ni Yahweh. Though yung justice ng Diyos ay dapat magdulot sa atin ng matinong pag-iisip o sober-mindedness upang hindi tayo mamuhay recklessly sa pagkakasala, but the fear and trembling dito ay hindi para mamuhay yung mga mananampalataya sa Filipos sa takot na kailanman hindi kami kalulugdan ng Diyos. Kailanman lahat ng gawin namin hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. No? But rather, lagi nilang isipin that it is God's love and enabling grace that will carry them through.
That is why sabi dito ni Pablo, it is God who works in you both to will and to work. So inulit ni Pablo yung una niyang sinabi sa Philippians chapter 1 verse 6. Sabi niya doon, I am certain that God who began a good work with you will continue His work until He's finally finished on the day when Christ Jesus returns. So again, si Kristo, ang Diyos, yung nagpasimula ng mabuting gawa na ito. So it is God who works in you, and it is Him who began that good work, both to will and to work for His good pleasure. So ito yung comfort naman sa mga taga-Filipos. They can rejoice kasi hindi na sa sarili nilang gawa. They have the empowering presence ng Diyos sa kanilang mga buhay. Paul is telling them, huwag ninyong isipin na nag-iisa kayo. Sapagkat ang Diyos ay kasama ninyo sa pakikidigma sa mundong ito kung paano si Kristo din mismo hinarap lahat ng persecution. Siya din mismo ay nagpakababa para sa ating mga makasalanan. And again, Paul used the phrase, work out your own salvation in terms of progressively exercising, patuloy na pinapanariwan natin lahat ng aspeto ng blessing ng salvation na tinanggap natin. Palagi nilang panariwain yung kaligtasan sa kanilang buhay. And sa patuloy na pagsunod ng Philippians ay parte din ito mismo ng pag-workout ng kanilang kaligtasan. And again, this working out ay resulta din ng kilos mismo ng Diyos sa kanila, both to will and to work. So hindi tayo nag-iisa, at the same time, hindi po ito let go and let God. Meron tayong responsibilidad na lumakad, na labanan, yung tanggihan, yung kasalanan, yung tukso sa ating mga buhay. So kung sa bawat sufferings and persecution natin, i-work out natin yung salvation, magagawa nating sumunod. Hindi po ibig sabihin to the point na sinless perfection na tayo. Na hindi na tayo kailanman magkakamali. Pero progressively experiencing yung salvation. Kagaya ng sinasabi ni Pablo. So kapag sinaktan ka ng tao, no, iniisip mo, kung sa bawat time na tayo sinasaktan ng tao, sa bawat time na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, lalo na yung mga masasakit, iisipin natin na kinahabagan lang din ako ng Diyos. Ito yung message ng gospel ng Panginoon. Na bagamat di ako deserving, kinahabagan lang din ako ng Diyos. Magagawa nating magpatawad ng kapwa. Magagawa nating ibigin kahit yung mga hindi kaibig-ibig. Magagawa nating umunawa. Magagawa nating ibahagi yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin una ng Diyos. So again, it is God who enables us to walk in the path of righteousness. Now, we have the responsibility to do the walking. And yun yung sinasabi ni Pablo sa kanila, magpatuloy at magpatuloy sa pagsunod. Yamang ang Diyos ang gumagawa sa inyo nito, sa inyo nang kayo ay iligtas sa inyong mga pagsuway. So in short, it speaks about sanctification din, mga kapatid. So alam natin yung sanctification po ay merong tatlo, no? Yung positional, progressive, and yung ultimate, which is yung final. So, sabi dito, bigyan lang natin ng mabilis na explanation, yung positional sanctification. Ito yung simula nung tanggapin natin yung kaligtasan mula sa Diyos. Sinet apart na tayo ng Diyos. Ito yung position natin mula sa condemned tungo sa righteous people of God. No? Ito na yung position natin sa sanctification. And pangalawa, progressive. Patuloy yung ating sanctification. No, semper reformanda, always reforming. Ito yung araw-araw na proseso ng pagpapabanal sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And lastly, yung ultimate o yung final sanctification natin kung saan ito yung future, complete, and state of holiness. Kung sa mundo walang perfect, pero darating yung time, ito na yung perfection ng ating righteousness, ng ating sanctification sa muling pagbabalik ng ating Panginoon.
So, kung saan wala ng kasalanan. And again, sabi dito, just to emphasize yung verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So, from previous studies natin ng series ng Philippians, nakita natin yung kaliwanagan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. At ngayon, nakita natin kung paano mapapanatiling maningas yung liwanag na ating tinanggap mula sa Diyos. At sa huli, tignan natin kung paano natin maibabahagi yung kaliwanagan na ito sa baluktot at makasalanang mundong ito. So, third major point po natin, so may time pa naman po, sabi dito, effectively sharing the light. So, share ko lang po yung napakinggan kong kwento. May tanong, sabi niya, bakit ang mga nanay ay tinawag daw pong ilaw ng tahanan? Alam niyo po kung bakit? Kasi daw po ang mga nanay, madalas na pupundi. Punding-pundi na sa asawa, sa anak, no? Punding-pundi na sa lahat ng bagay. No? So, totoo po ba yun? So, I believe na lahat ng tao, nanay ka man, tatay ka man, o anak ka man, lahat ng tao napupundi. Pero alam niyo po kung ano yung hindi napupundi? Yung kaliwanagan na tinanggap natin mula sa Diyos. Kailanman po hindi ito nauubos. Hindi po ito tulad ng kandila na kapag sinindahan mo, eventually mauubos. Pero tayo, the more na ibinabahagi natin yung kaliwanagan na ito, the more tayong nagliliwanag. Kailanman hindi mauubos yung kaliwanagan na meron tayo. Marahil kung minsan nangihina, pero never may extinguish. Kailangan nating palakasin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mamaya pupuntahan po natin. So, sabi dito sa John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. So, kailanman di na tayo hindi na mananaig yung kadiliman sa liwanag na meron tayo. So, verses 14 to 17, kung babasahin natin, very practical yung pagtuturo ni Pablo sa application na ito. Kung titingnan natin yung mga choices of words ni Pablo, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. In English, grumbling, disputing, and without blemish. Binanggit pa niya dito yung crooked and twisted generation. No? Kung titingnan natin, tila nagbabalik tanong to sa kung ano yung kondisyon ng Israel during sa Old Testament. Nung sila'y nasa parang o nasa ilang. In Deuteronomy chapter 32 verse 5, binanggit doon, they are blemished, crooked, and twisted generation. At yung kanilang pag-progress ay nasasagabalan ng kanilang pagiging mareklamo. Kaya nga tawag sa kanila, di ba, hindi na Israelites, Reclamalites. Kasi madalas sila nagre-reklamo. And dahil sa kanilang pagre-reklamo, nasasagabalan yung kanilang pag-progress. It takes them 40 years bago makarating dun sa promised land ng ating Panginoon. Kaya again, in verses 14 to 15, do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent children of God. So again, without blemish in the midst of a crooked and twisted generation. Alam ni Pablo na tayo ay nasa crooked and twisted generation. Pero ito yung sinasabi ni Pablo, do all things without grumbling and disputing. Upang tayo ay maging blameless and innocent children of God. So, baka kaya pala pinagdududahan yung ating pananampalataya ay dahil sa ating pagiging mareklamo. Di man lang tayo mautusan ng ating mga magulang, no? O di kaya tayo mga nakakatanda naman, di man lang tayo mapakiusapan. So, laging may reklamo. Baka imbis na maging liwanag tayo, ay nagiging katitisoran pa tayo sa iba. So, basahin ko lang po yung verse 16 sa ating pagpapatuloy. Sabi dito, na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo. So, holding fast to the word of life. So, sabi po dito, yung holding fast sa Griego ay epeko. Meaning, to apply, to observe, or manatili, to stay.
sa pagsunod. Manatili tayo saan daw po? Sa salita ng buhay, sa word of life. In Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ay wag daw po nating alisin sa ating mga labi, kundi ito ay ating pagbulay-bulayan, pagdilidiliin, araw at gabi, upang iyong masunod ang lahat ng nakasulat dito. So alam natin sa Psalms, ang salita ng Diyos ay tanglaw. Tanglaw sa ating lalakaran upang makalakad tayo sa landas ng katuwiran, sa landas ng kabanalan. So sinasabi ni Pablo na hindi natin magagawang makasunod sa Diyos nang hiwalay sa kanyang salita. So ang question is, kamusta yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Kamusta yung ating mga personal devotion? So si Pablo bilang apostol at kabahagi ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, para sa kanya, walang kabuluhan yung kanyang pagpapagal sa mga taga-Filipos kung hindi rin sila mananatili sa Ebanghelyo na kanyang itinuro. So, sinasabi dito ni Pablo na okay nang huwag kayong manatili sa akin, basta manatili kayo sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Darating yung time na aalis ako, pero mananatili yung salita ng Diyos. Yun nawa yung manatili sa inyo, yung Ebanghelyo, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yun yung nais ni Pablo na kanilang panghawakan. And in verse 17, inihambing ni Pablo yung kanyang sarili. Malapit na po tayo matapos. Yung kanyang sarili sa isang inuming handog na ibinuhos sa ibabaw ng alay. Basahin ko lang po, oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. So ano pong ibig sabihin dito ni Pablo? So, si Pablo, inirepresent niya yung sarili niya bilang alak na ibinuhos. At yung mga mananampalataya sa Filipos, yung alay na pinagbuhusan. So, ito po ay pagsasalarawan o inihambing ni Pablo yung kanyang sarili sa isang inuming handog na ibinuhos sa ibabaw ng alay. Ito ay pagsasalarawan ng kanyang buhay na ibinuhos sa paglilingkod sa Diyos bilang alay sa dambana ng Diyos, sa kanyang kaharian. And it was Paul's joy na maibuhos yung kanyang buhay para magawa yung kalooban ng Diyos to advance the kingdom of God. And again, yung inuming ibinuhos sa ibabaw ng alay represents Paul, and yung alay na pinagbuhusan, it represents yung Philippian church, mga believers. Kung saan they are both the wine and the sacrifice na inialay sa harapan ng Diyos. So hindi lamang po natapos na nag-alay si Pablo, but rather, yung mga mananampalataya din mismo, sila ay maging mabuting alay sa harapan ng ating Diyos sa kanilang paglilingkod. So at sa gayon din paraan, ay nakikigalak nga mga taga-Hudyo, mga taga-Filipos kay Pablo sa kanilang pagpapatuloy sa Ebanghelyo. And we are also partakers of that joy if we continue to live a life worthy of the gospel of Christ. So tandaan natin that in Christ there is joy, in Christ there is peace, even in pain and when suffering. So in Christ, tandaan natin merong pag-asa. Umarap man tayo sa kamatayan. Kaya nga mga kapatid, magpatuloy tayo sa ebanghelyo na ating pinangahawakan, na ating tinanggap mula kay Kristo. And again, our goal is to be like Christ. And you know what? As we strive to be like Christ, we are unconsciously blessing this dark, this crooked and twisted world with the light that we carry. Unconsciously, hindi natin napapansin, nagiging pagpapala tayo sa mundong ito dahil sa ating pagsunod kay Kristo. Nagagawa nating ipanalangin yung bansa natin. Nagagawa nating ipanalangin yung mga gera, yung mga kasamaan ng mundong ito. So nagagawa nating ilapit yung mundong ito sa harapan ng ating Panginoon. So we are, kumbaga, in a way, di natin namamalayan, nagiging blessing na pala tayo sa mundong ito. So ngayon,
Kumbaga, kung paano ang liwanag, nararamdaman na lang yan. Diba? Yung init, nararamdaman. Ganun din. Nagiging pagpapala tayo sa iba. Nararamdaman. Yung init, nakikita. Yung liwanag na meron tayo. So ngayon, tayo ay may liwanag dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Lalo pa tayong magliwanag dahil sa ating mabubuting mga gawa na dulot din mismo ng Diyos sa ating mga buhay. So it is God who works in us both to will and to work for His good pleasures. So sa huli, let me quote again Matthew chapter 5 verses 14 to 16, yung ating parallel verse. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. And verse 16, gusto ko pong bigyan diin, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So nawa sa ating mga buhay, Diyos nawa ang maparangalan. Diyos nawa ang mapapurihan. Makita ng mundo na buhay nga ang Diyos at siya ay nagliligtas. So ang challenge again, patuloy tayong magliwanag, dala-dala yung ebanghelyo ni Kristo at maging buhay na patotoo sa sanlibutan upang masaksihan nila. Masaksihan ng mundo na ang Diyos nga ay banal, nagliligtas at nagbabago ng buhay. So sa Diyos po ang lahat ng papuri, tayo po ay manalangin. Ama, minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong mga salita na aming natunghayan, na pagbulay-bulayan sa umaga pong ito, sa hapon pong ito, Panginoon, kung paanong kami ay dapat mamuhay ng may kaliwanagan, mamuhay worthy of the gospel of Christ, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na hindi sa sarili naming mga gawa, kundi sa kakayanang patuloy na sinusupply nyo sa amin, Panginoon. Tulungan nyo rin kami, Panginoon, na lumakad, Panginoon, sa landas ng kabanalan. At tulungan nyo kami, Panginoon, na manatili sa inyong mga salita sapagkat alam namin na hindi namin kaya magpatuloy ng hiwalay sa inyong mga salita. Maraming salamat po. Patuloy na ang liwanag ninyo, Panginoon, ang siyang magliwanag sa aming buhay at tulungan kami, Panginoon, na mag-illuminate din, Panginoon, sa buhay ng ibang tao, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At nawa, maging evident, Panginoon. Help us, Panginoon, to exercise yung salvation na aming natanggap. At nawa, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang mapapurihan at maparangalan, maluwalhati dahil sa aming mga mabubuting gawa. Ito po ang aming salamat panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri.